So ngayong araw mga kababayan is ito po yung araw ng check-up ni Ate Dangdang. Kunin ko sana yung damit ko. Ayaw naman ni ate. Bakit Ate Lynn? Dadalhin na pala niya dito. Oo. Oh. Gusto niya na dito to. Ano lahat ng damit niya? Pati yung labahan. Sabi ko, ba't kasama labahan? Kung magkakaroon ng pagkakataon, naligawan ka ni Kuya Chano. May pag-asa bang maging kayo? Yes or no? Yes. Ganyan, no? Taas pa. Dali. Daddy Frankie, ngayon ay tumulong, kaagapay mo. Yon, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kababayan. Halata naman ng maga pa. Pupungas-pungas pa. Good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Narito po ang inyong lingkod, KJ27 TV, isa sa member ng Team Daddy Frankie at Si Kuya Rizky po, isa ring member sa Team Daddy Frankie. At kasama natin sa likodan ng camera si Kuya Chano. yon. Iyaw. So ngayong araw mga kababayan is ito po yung araw ng check-up ni Ate Dangdang. Yes So dadalhin po natin si Ate Dangdang ngayon sa Manila at kasama po natin si Ate Lenlen. O, yung ate. Oo, yung ate nila. Dahil nga si Tatay Rudolph is hindi pa po pwede sa ngayon. At tulad nga ng sinabi namin kahapon, at i-schedule din po natin si Tatay Rudolph. Yes. Actually, gusto rin talaga, no, as per Daddy Frankie, is gusto rin talagang maisama ni Daddy Frankie si Tatay Rudolph ngayon. Kaso nga lang is hindi talaga kakayanin ng schedule natin ngayong araw. Ganun po talaga ka si Daddy Frankie kahit na nagpapagaling pa hanggang ngayon talagang ang isip po niya is mga nasa mga beneficiaries. Yon. So yun, mga Kuya Rizky. Yun. Ako nga pala kasi kagabi, di ba kahapon, napaliwanag na natin na sinundo natin sila Ate Dandang at si Ate Lynn. Yes. At nagpalipas lang po kami saglit dito sa bahay ni Daddy Frankie. And ngayon, araw na to, kaya kami maaga kasi kailangan maaga kami sa pagamutan kasi makikita niya naman talagang sobrang haba sa dami ng pasyenteng nag-aantay para makakuha ng mga yung libreng gamot. Yes. Saka yung pagpapacheck up kailangan mas maaga. So yun, pasintabi po, kami po ay nakitulog lamang dito para kami po ay makaredy ng mas maaga. Yes. Dahil nga katulad nung kay Kuya Toto, no, anong Yes. oras na tayong nakauwi at anong oras nang natapos. So mga kababayan, mga kabarangay, samahan nyo kami ulit ni Kuya Rizky Yes. dito sa journey ng, teka lang, sorry talaga. Sakit. Ano pa, masakit pa yung mata, no? Dahil puyat sa mga inasikaso nating mga trabaho natin. So, yun mga kababayan, samahan nyo kami ni Kuya Rizky at ni Kuya Chano. Dali natin si Ate Dangdang sa bahay pagamutan. Let's go! Let's go! So yun mga kababayan, mga kabarangay, matapos ng 3 oras na biyahe, umalis tayo ng 6 AM, no? Alas 9 na po. At te, kamusta biyahe? Nakatulog po ako sa bahay. Makatulog. Ate Dangdang, kamusta po ang biyahe? Okay lang. Okay lang. Happy ka naman? Opo. Excited ka na ulit sa check-up mo? Kailan nga yung last na check-up niya, Kuya Chano? Last 3 months ba? 3 months po 3 ba? months natin ang dan. Matagal-tagal na rin po pala yung last na check-up ni Ate Dangdang. Galingan mo dun sa doktor, Ate Dang, ha? Apo? Para maibigay nila ulit yung best medicine para sa'yo. 'Di ba? Opo. Opo. Ate, ikaw naman po. Okay ka lang? Bakit parang puyat na puyat ka? Kasi hindi siya makatulog kagabi. Ano na, inaantok na ako, nakakaidlip na ako eh. Mamaya-maya, babangon siya. Gigising na naman ako. Maya-maya babangon. Kala ko nga lumabas kagabi eh.
Hindi naman pala pumunta lang ng CR, nagugas ng paa. Nainitan kasi siya doon. Mm. Kaya ano. Baka hinahanap niya si Kuya Chano. Tidang, bakit di ka daw makatulog kagabi? Ang init. Pero may electric pa naman doon, di ba? Meron. Kumbaga parang nasanay siguro kayo ate, no? Sa ano kasi yung bahay namin, di ba, ano lang, Open. open. Oo, kumbaga Napasok ang ano, hangin. hangin. Talagang fresh air talaga, no? Iba pa rin kasi talaga kung nasanay ka sa ano yung lamig ng Sa bukid, sa oo, gitna yung ng bukid. Oo. Kasi iba pa rin kasi talaga yung simoy ng hangin pagka sa marami ng bahay, marami ng sasakyan. Iba na rin yung buga ng electric fan eh. 'Di ba? Iba yung buga ng electric fan sa talagang hangin talaga natin eh. So, okay naman yung ano ate, yung pagbabago ni Ate Dangdang Opo. in the past 3 months. Opo, malaki na rin naman po yung improvement niya eh. Nakikita naman po, di ba? Ano po bang ano niya, malimit niyang ginagawa dun sa bahay niyo? Ano, nagluluto na siya eh, nung nakarang buwan na. Pero ngayon kasi sabi niya, ate parang nanghihina ako. Siguro kasi nga wala siya masyadong ginagawa. Kaya dun siya na tas parang iniisip niya, gusto ko na magtrabaho. Yung gano'n napasok na rin yun sa isip niya. Kaya lang sabi ko sa kanya, kailangan anuhin mo muna yung parang anuhin mo muna sa sarili mo na kaya mo na bang anuhin yung sarili mo. Yes. Yung alagaan mo na yung umpisahan mo sa sarili mo kung kaya mo na bang alagaan yung sarili mo. Kasi pag hindi mo pang kayang alagaan yung sarili mo sa kanya, paliwanag ko sa kanya, hindi mo pa kayang magtrabaho. Ayun yung sabi ko sa kanya. Yun. Kahapon nga nag-iimpake na eh. Sabi niya, sasama ako kay Mami Rochelle. Sabi ko hindi pwede kasi si Mami Rochelle busy pa. Sabi ko, busy pa si Mami Rochelle kay Daddy. Sasama siya kay Mami Rochelle para magtrabaho. Ah, okay. Pero ano po ba ate, yung ang kinaka-worry ko dito is yung way ng pakikipag-usap niya sa tao, nag-improve na po ba? Pag kayo lang po, kasi syempre iba pa rin pag kami kasi hindi niya naman kami araw-araw kasama at alam natin, syempre yung iba katulad sa iba na beneficiaries natin, mga kababayan, nahihiya. So pag kayo lang po na magkakasama sa bahay, kunyari kayong pamilya, paano yung pakikipagsalamuha niya sa inyo? Nakakausap mo naman na siya ng pag halimbawa kinausap mo siya ng alam mo, yung pakikipag-usap na yun sa kapatid. Yung ganun. Bawa yun sa tungkol sa pag niya ng katawan niya, kaya sa kanya maligo ka, ganyan. Na naman niya. Kaya lang nung nakaraan, sabi niya sa akin, ikaw maligo ka. Ayun sa akin, hindi ko umikilos. Sabi ko, bakit? Wala akong damit eh. Yung pala siguro nagsasawa na sa sinusuot niya, pinahiram ko ng damit ko. Sabi ko sa kanya, nung di ba nung last na pumunta ako doon. Sige sa kanya, bili tayo ng damit mo, may pera ka naman. Ayaw niya. Kasi medyo ganun siya sa pera niya. Maano siya sa pera niya, kumbaga makip-kip siya sa pera. Pero pag kailangan naman, naglalabas siya. Pero yun nga, sabi ko sa kanya, wag mong kuriputan yung sarili mo. Sabi ko sa kanya, kasi mo yan eh. Deserve mo naman yan yung, halimbawa, bumili ng damit mo, ganyan. Ng pagkain mo, ganyan. Kahit sa mga anak niya minsan. Ma, bili ka nga ng merienda. Ganun, nagbibiro yung mga anak niya. Wala akong pera. Kahit meron. Wala akong pera. Ganyan. Pero minsan mo naman. Minsan nagbibigay naman. Kaya sabi ko sa kanila,
ganyan talaga yan, maano sa pera. Masinop sa pera. Kahit noon pa po. Opo. Tsaka ang ano sa kanya talaga, mahiyain siya. Mula Talagang, pa noon. opo, talagang mahiyain siya. Pero sa pagtatrabaho, masipag din talaga. Masipag. Yan ang ano niya. Masipag siya sa pagtatrabaho. Ang galing. Nakakatuwa, no? Opo. So, parang, kumbaga malaki na talaga yung improvement niya ngayon. Opo. Yun lang yung gusto naming itanong, ate, kasi yun nga, tulad nga nasabi ko kanina, hindi natin kasi ma-differentiate kung ano yung pag-i-improve niya noon tsaka ngayon, kasi nga hindi natin araw-araw kasama si Ate Opo. Dangdang. So, ayon nga kay Ate Lenlen, malaki na talaga the way kung paano siya makipag-usap sa kanila at kung paano yung pag-uugali niya nagiging okay na, bumabalik na talaga sa Opo. dati, sa normal. Yun lang po ang inaano ko lang minsan kasi may mga time na ano siguro nalulungkot siya sa bahay kasi simula nga po nung ano yung nasabi ko nga po sa inyo, simula nung nagkapasok na hindi na siya masyadong nalabas-labas, nandun na lang uli siya sa bahay. Ayun, baka nalulungkot siya, minsan napansin ko nakatulala siya. Nabuburyong Nabuburyong na din siya. din. So, Kaya nung nakaraan na lumabas kami, sabi siya, nung ano, maghahatid sana kami ng bata. Ay ko, huwag ka na sumama kasi ano na, puno na yung tricycle. Oo. Umakit siya dun sa may likodan ng ano, likodan ng tricycle, sasama ako. Sabi, wala na talaga, buryong oo. na. Pero nung lumabas kami ng tanghali yata yun, kasi may kailangan kaming bilhin yata sa Tayo. Yun na, sabi ko sa kanya, maligo ka, sasama ka. Sabi ko sa kanya, yun, naligo siya, sumama siya. Ang galing. Opo. So, yun talagang ano na siya, yung eagerness niyang para lumabas Opo. ng comfort zone niya, which is sa bahay nila, is gustong-gusto niya na talaga. 'Di ba, Ate Dangdang? Gusto mo na magtrabaho, Ate Dang? Dito sa Makati gusto mo magtrabaho kay Mami Rochelle? So, sabihin mo kay Mami Rochelle. Sabi mo na kay Mami Rochelle. Ito, nanonood siya, oh. Ano Sabihin mo. sasabihin mo kay Mami Rochelle? Ano sasabihin mo kay Mami Rochelle? Wala. Sabihin mo, kung gusto mo magtrabaho, mag-apply ka. Oo. 'Di ba? Gusto mo dito? So yun mga kababayan, hindi talaga natin mapilit si Ate Dangdang magkipag sa atin kasi talagang mahihain siya. So yun lang mga kababayan, dadaan muna tayo sa bahay nila Daddy Frankie at ni Mami Rochelle kasi naganda sila ng breakfast para po tuloy-tuloy po yung papacheck up natin kay Ate Dangdang kasi po hindi natin alam mamaya kung anong oras na naman po matatapos yon at sa sobrang dami rin pong nagpapagamot. Kaya kita-kits tayo ulit mamaya mga kababayan. Hanggang dito lang po muna at tuloy-tuloy po tayo sa video. Maraming salamat po. Ay, pawiwi daw siya. Naiihi ka na? Oo, kawawa naman. Sige, pahinga ka muna. Silin. Good morning, Silin. Kamusta? Buti naman nakasama ikaw. Maganda yata si Ate Dangdang ngayon, ha? Ate Dang, maganda ka ngayon? Ha? Ba't gumaganda ka? May nagpapaganda ba sa'yo? Okay, ayun oh. Hey. Ha? Tidong, kamusta ka na? Okay na. Nainom mo yung gamot. Oh, bagay. Tumataba siya, ano? Opo. Nagkakalaman siya. Galing. Kamusta naman yung pag-inom mo ng gamot? Okay na ako. Ha? Gusto mo na magpaiwan dito? Mag-apply ka na kay Ma'am. Kay Aling. Hindi, kasi Ken, yung last na punta namin sa kanila, I think yung umulan, nagsabi siya sa akin. Nagsabi na talaga. Kinakalapit niya nga. Bakit? Sabi niya, kailan ako pupunta sa inyo? Sabi niya sa akin. Kaya kinausap namin siya ni Daddy. Diba? Anong sabi sa'yo ni Daddy, Ben? Nung huling punta namin sa inyo. Anong sabi niya sa'yo?
Naalala mo yung sinabi niya? Kukunin ko sana yung damit ko. Ayaw naman ni ate. Bakit Ate Lynn? Dadalhin na pala niya dito. Oo. Oh. Naging bakit mo siya kahapon. Ah. Sabi ko, kukunin mo lahat ng damit mo eh. Mamaya niyan. Ikaw pa yung alagaan nila doon, kako. Dapat ayusin mo muna yung sarili mo, kako. Dapat, sabi ko sa kanya, pag maayos ka na, saka ka pumunta doon. Ah. Sabi niya, tangi. Tangi. Magaling na nga siya eh, no, ate. Sabi ni Mami Rochelle, punta na daw ako doon. O kasi Tilen, nung last na punta namin doon, yung binigay namin yung mga school supply ng mga bata, tsaka yung mga damit na pinabigay sa kanya, ay shoutout nga pala yun sa nagpabigay po ng damit at anong tawag dito, school supply ng mga bata, yun po yung walang name. Oo, shoutout po sa inyo ma'am, kung sino man po kayo, yun kasi yun yung time na pinalalamove lang sa amin. Kasi yaya yung nakatanggap, hindi namin alam kung kanino galing. Thank you po. Ayan. Kung sino Thank you po. kayo. Thank you ka doon. Mag-thank you ka sa kung sino man yung nagbigay. Yan. Yun. Salamat po ulit sa mga nagbigay ng school supply tsaka damit po ni Ate Dana. No, yun nga, nagsabi siya, kinalabit niya ako, Ma'am Rochelle, kailan po ako pupunta sa inyo? Tapos sabi ni Daddy Frankie sa kanya, sure ka na ba na talagang gusto mo pumunta? Sabi niya, opo, sabi niya. Bakit ba? Bakit gusto mo pumunta? Kasi naiinip ako dito, wala akong ginagawa, sabi niya. O sige, tapos sabi ni Daddy, o sige, sabi niya, sa 6 nga na pag-check up niya rito, iiwan na siya rito at yun, itry muna natin si Ate Dana. Iiwan na sana ikaw dito, iniwan niya naman yung damit mo. Ay, paano yun? Wala kang Ano damit. yun? Ako patuloy masisisi. Paano yun? Wala kang damit, Tidang. Balik ka muna doon. Paano yun? Wala kang damit? May check up pa naman si tatay, di ba? Ay, oo. Sa check-up na lang ni tatay, babalik ka. Dali mo na yung mga damit mo. Dalin mo na lang yung mga damit mo rito, ha? Huwag naman kasi lahat. Nagugulat si Ate Lynn. Gusto niya na dito to. Niya lahat ng damit niya, pati yung labahan. Sabi ko, ba't kasama labahan? Ikaw naman, kaya naman pala nagulat si Ate Lynn. Huwag naman lahat. Kahit magdala ka lang ng mga kahit mga pang 15 days, di ba? Para matry mo muna rito. Di ba? Siyempre, iniisip din siguro ni Ate Lynn na baka bigla kang ayoko na rito, uwi na ako. Naiinip na naman ako dito. Parang gano'n. Na? Okay? Okay lang ba sa'yo na pagbalik na lang natin? Oo. Sayang naman. Gusto ko rin naman siya talagang iwan. Parang matry lang niya talaga. Siguro nga talaga naiinip siya. Yes. Minsan Natin. kasi yung napapansin ko nga po natutulala siya dun. Sabi ko, anong nararamdaman mo? Siguro ngayon nga nababagot nga po siya. Minsan nga sumakay nga po siya dun sa likod ng tricycle, sasama ako. Hindi kami kasya lahat. Sige lang ate Dandan, ha? Basta, or pwede naman, hindi pa natin kasi alam kung kailan ang balik ni tatay para dalhin siya. Pero, okay lang, pagbalik na lang natin, ha? Okay? Ha? Kain na kayo, ha? Kasi hindi po natin alam kung hanggang anong oras po kami dire-diretso po. Yes, oo. Ha? So, siguro hindi na muna rin ako sasama kasi hindi pa siya. Opo. Walang Sige, opo. mag-aasikaso kay DF. Kasi may sakit kasi. Okay lang naman na siya, nakapag-ano na siya. Okay Kailangan na siya, lang ma'am. talagang pahinga. Oo. Ang dami pong nagtatanong ng mga viewers Yes, natin. opo. Ano Mga pong- kababayan, yun po, si DF po is pinauwi na rin at yun, kailangan niya talaga pong magpahinga. Kasi po talagang ang nagiging findings sa kanya is over fatigue, pagod at puyat po talaga. So far, okay na po yung kanyang laboratory. Lahat po ng laboratory niya, okay naman po. Yun lang po, ang findings sa kanya ni Doc is over fatigue po. Tsaka yun, yung time na nabasa kasi kami galing sa inyo nun, di ba? Nabasa kami. Yun nagsimula. Kaya, yun po mga kababayan, sa lahat po ng mga nakakapanood, mga supporter, mga followers natin dyan, yun. Wag na po kayo mag-alala at maraming salamat po sa lahat ng nagdasal para po kay Daddy Frank. So far po, okay na po siya ngayon. Konting pahinga lang po. Pinagpahinga po siya ni Doktor. Kahit 3 days lang daw po. So yun po, antabayanan nyo na lang po ulit si Daddy Frankie sa pagbabalik niya po. At sa ngayon po, si Ate Dangdang, kaya po anda rito is monthly, tama ba?
After Check 3 up. months na. 3 months, check up na niya. after 3 months, magpapacheck up na siya ulit. Yun po yung araw ng balik niya po ngayon sa bahay pagamutan. At yun po, update na, excuse me, update na lang po kay ni Kuya Ken kasi hindi na po ako makakasama. Gawa ng ako po nag-aasikaso ngayon kay DF sa mga pagkain niya sa mga kailangan niya po. Kaya yun po mga kababayan, update na lang po tayo kay Ate Dangdang at ngayon po kakain muna po sila bago po sila pumunta sa bahay pagamutan. Let's go, ma'am. Asikasuhin Okay. natin yung pagkain Sige, nila. kain muna kayo ha. Yung pinag-usapan natin bago tayo umuwi kahapon. Sabihin ko ba? Ikaw pa rin magdidesisyon. Sasabihin ko hindi. Yadang, yes or no? Sige, awat si Ate Dang oh. Agay. Umiibig. Ate Dang. Batangas City. Hindi, meron nga yan sinabi kahapon. Sabihin ko ba, Ate Dangdang? Natawa siya. Ha? Tinitingnan niya ate niya. May sinabi yan kahapon. Eto na nga. Batangas Diba sinundo namin si Dangdang kahapon? Off cam, sabi ko kasi, wala na yan, naka-off na yung camera. Magsalita ka na, okay na yun, sabi ko. Kasi nakababa naman na talaga yung camera. Sabi ko, Ate Dangdang, kung magkakaroon ng pagkakataon, naligawan ka ni Kuya Chano, may pag-asa bang maging kayo? Yes or no? Ano sagot mo, Ate Dang? Yes. Ano sagot mo, Ate Dang? Yes nga to. Ha? Anong sagot? Nahiya kasi siya, just kay Chano eh. Ay, naiyak kay ate. Oo, nahiya kay ate. Yung approval kasi ng ate lagi eh, syempre. Kung may pressure, baka mabad trip. Maghapon yan. Maghapon yan. Sige ka, maghapon tayo magkakasama. Talo pa po yan yan. Sigurado. Tayo dyan. Pag sabi niya ng yes kapon, sabi niya, di ba Ate Len? Oh, Ate Len ang patunay. Meron pa, may mas matindi pa doon. Ano pa ngayon sabi? Sa kanya na naman may mas matindi pa. Sabi ni Dagdag, kalalaking tao nitong mga to, mga chismoso. Sabihin niya ng iingay nyo. Dang, ito na yung tubig mo. Kasi yun ba siya ng gamot? Apo, papainumin ko. Sige. Tapos ayan, dala kayo ng prutas doon. Kasi baka matagalan kayo doon, ha? Okay? Didang, ayan na, meron kang baong prutas, ha? Ang sabihin mo. Ang paganda yung prutas, eh. Agad. Agay. Para lalong gaganda sa Ate Dangdang, ha? Okay? Isang suya po kay Kuya Chano. Agay! Alalong may style. Oo ha. Ingat kayo, ha? Pagpunta doon, ha? Hindi na ako makakasama, Tidang kayo na lang, ha? Okay? So, mamaya naman, babalik kayo, dadaan pa rin kayo. Sige, ingat kayo. Okay, let's go. Atid natin si Ate Dang doon sa tatsakyan, ha, Ate Dang? Mamaya inom pa siyang gamot mo, ate. Hindi po. Ngayon na. Ngayon na. Sige, sige. Okay, sige. Ingat kayo, ha? Wait lang, si Ate Len din muna. Si Ate Linda muna. Ito na, Tilin. Dali yung prutas para meron kayo. Iwasan ko na yan, ha? Bye-bye. Ingat kayo. Bye-bye, Tidang. So yun mga kababayan, mga kabarangay, nandito na po tayo sa area ng bahay pagamutan, no? Bali, lagi nga namin sinasabi, hindi po pwede ang camera sa loob. Kailangan nating sumunod sa mga patakaran at alituntunin ng bahay pagamutan para hindi po tayo matektikal, sabi nga ni Daddy Frankie. So ready ka na, Tidang? Opo. Okay na, ha? Galingan mo doon, ha? Para sa susunod, ilang buwan ulit bago tayo bumalik. Ha? Sagutin mo lahat ng itatanong nila hanggat sa abot ng iyong makakaya. Okay? So, yun lang mga kababayan. Bali, nandito na po. I-off na po natin yung camera. Mamaya po, i-update na lang po namin kayong lahat. So, yun po. Maraming salamat po.
So yun mga kababayan, mga kabarangay, time check natin 2:39 na ng hapon. Bali dumating po tayo dito ng 8:54 or 9 ng 9:54. 9:54, 8:54. Kasi 9:20 sa relo ko yon. So Mali yung relo ko. Oo. So na rin. bumaba na rin. Oo. So yun mga kababayan, no. Dito kami ni Kuya Rizky tsaka ni Kuya Chano. At inaantay lang namin yung go signal ni Ate Lenlen kasi nasa loob na po sila ng bahay pagamutan. Pero nag-chat naman kanina. Yes po, nag-chat naman sa akin. Kapila pa din. Nakapila pa din. Kasi bawal po kami doon sa loob mga kababayan. Kamag-anak lang din po ang pwede doon sa loob. So dito na po kami nag-antay sa sasakyan. At hindi natin alam kung ano yung magiging resulta ng check-up ngayon ni Ate Dangdang. Pero sa tingin mo, Kuya Rizky, okay naman si Ate Dangdang, di ba? Saka ano lang siguro, baka sana nga magbawas na ng gamot. Yes. Kasi kung magiging mas okay naman siya, tuloy-tuloy lang. Yes, Diba? tsaka okay din talaga kung wala tayong masyadong gamot sa katawan. Kaya nga. Oo, dahil ang ating mga kidney. Tama Delikado ba? rin. Delikado rin pag marami. So, yun mga kababayan, mga kabarangay, abangan po natin mamaya kung ano yung magiging resulta at kung ano yung kalalabasan ng check-up ni Ate Dangdang ngayon. At hoping and praying tayo na maging maayos po ang lahat. Dahil syempre, sa lahat ng beneficiaries natin or ni Daddy Frankie ay hangad natin ang kaayusan nilang lahat. So, yun lamang po mga kababayan, kita-kits po tayo ulit mamaya. Oy, dagdag ko na rin. Oh yes, Dahil 220 na, 240. 240. Bili tayong merienda. Ay, oo. Para mahatid din natin ang merienda si ano, Ayun. yung dalawa, di ba? Mm-mm. Kasi kanina pagpasok natin dito, ang dala nila, tubig. Pero may biskwit naman. Ay, pare-pareho pala tayo, hindi pa naglalan. yun din yung Oo, ang binigay lang natin sa kanila is yung biskwit. may Tayo din, meron tayo. nag-biskwit lang din. Okay. Oo, So bili tayo Sige. para makakain din sila, no? Okay. Hindi natin naramdaman yung gutom, ha. Wala na kasi kailangan excited nga tayo kasi akala natin mabilis lang, pero pagdating dito, yung number ilan? 200 plus mga kababayan. 240. 240. Pero ang nasa loob is 120 pa lang. Oh no, ganong kadami yung nag-aantay. Ano pa yung anong oras kaya sila dumanting dito, no? O yung So sige, hanap muna tayo mabibilan. tara. Okay. Ay, mga kababayan, mamaya na lang po ulit. Maraming salamat po. So yun mga kababayan, mga kabarangay. Pagod ka Ate Dang? Oo. Kamusta pakiramdam mo? Nahihilo nga ako. Nahihilo pa. So Ate Linlin, kamusta po ang ano pong nangyari? Ayun po, sa loob po, chinek up po siya. Tinanong po siya ng kung kumusta siya. Sinabi naman niya okay lang po. Tapos yun nga, sinabi niya yung nanghihina daw siya. Kasi nga po sa pagod siguro sa biyahe. Ganyan sa Tapos yun, ang balik po namin sa October 12. October 12. Apo. Bali June, July, August, September, October. 3 months. 3 months. Opo. Kamusta po yung gamot niya Ate? Yung gamot niya, wala po kami nakuha. Wala tayong nakuha. So Opo. bibili tayo sa labas. Opo. Pero may reseta po. May reseta po silang binigay. Pagka mga ganyan mga kababayan, ibig sabihin yan, wala yan sila dyan. Opo. Wala Walang- silang stock, sabi. Wala tayo. Opo, Sabi ko na. naubusan. Mm-mm. Kaya kailangan bumili. Mm-mm. And then, ano pang mga nakita ng doktor ng pagbabago kay Ate Dangdang? Yun, ibinalik ko nga siya kasi sabi niya, ate, minsan kasi pag nasa Taguig pa ako, tatawag yan sa akin.
Kanya ate, nangihina ako. Sabi ko naman, galaw-galaw ka rin dyan para ma-exercise ka. Ay. Tapos sabi naman nung bumalik kasi kami sa doktor. Sabi ko, kinonsern ko yon. Sabi ko, Dok, may ano ba yun? May parang ano ba yun sa sakit niya? Sabi niya, hindi, pakita nyo rin sa sa internal, baka naman kailangan niya ng mga ng gamot sa May ibang nararamdaman. Kumbaga, baka may iba silang nararamdaman na hindi na daw para sa kanila. Ganon. Sabi ko, siguro nga, kaya halimbawa yung kung gano'n nahihina siya, baka kailangan niya ng vitamins, ganon. Okay, gets ko na po. Yun po. So, ibig sabihin, kailangan mo pala talagang sumama pagka pina-check up si tatay kay Doc Lagman. Ate, Kasama ka. sama ka. Kasi para, malay mo, ipa-check up ka rin nila Daddy Frankie at ni Aling Rochelle ng overall check up. 'Di ba? Para matingnan yung dugo mo kung okay ba. Yung ibang mga natin kung nagfa-function ng maayos. Okay? Sasama ka po, ha? Tsaka dito ka na mag-i-stay nun, 'di ba, after doon? Si tatay na lang ang iuuwi namin. Sabi mo, magtatrabaho ka. 'Di ba? Sabi mo magtatrabaho ka. Paano ngayon 'yan kung magtatrabaho ka tapos may sakit nararamdaman ka? Dapat magpagaling muna. Kaya habang wala pa yung check up ni tatay, hindi pa tayo pumupunta kay Doc Lagman, magpagaling ka, ha? Apo? Mukhang pagod talaga si Ate Dangdang, mga kababayan. Natawa. Pagod talaga siya. Kanina pa yan nag-aaya. Ate, ano ba yun? 170 pa lang yung yung bilang ng tinatawag. Pero mabilis naman kasi siguro sa tawag, 30 katao, pipila. Tapos ulit, mag-standby na naman. Tapos pagka tatawag ulit, 30 katao na naman. Tsaka kanina pagpasok natin dyan, Ate Lenlen, puno yung tao sa labas. Totoo po. Ngayon paglabas, wala lang tao sa labas. Kami na tayo na uli. So, yun. Baliinin nyo dyan yung food nyo, ate. Pasensya na kayo kung yan lang yung food natin kasi hindi rin po namin alam dito at wala tayong mabilihan. Sobrang hirap po ng parking talaga dyan. At yan lang din ang kinain namin ni Kuya Rizky at ni Kuya Chano. So, mamaya, dediretso pa naman tayo sa bahay ni Daddy Frankie. Kumbaga, nyo lang muna yan, snack nyo lang po muna yan. Para may laman lang po yung tiyan nyo, ha? Gutom ka na? Oh, gutom, tinira niya lang. Sige, fire! Nagutom na si Ate Dangdang. Sige, kain ka lang po. Okay lang yan. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay. Ito po yung update namin. At, i-update namin kayo ulit kung ano yung magiging command ng ating butihing founder na si Daddy Frankie. Kung anong, oras na ba? 14. 14. Ayun, alas 4 na po ng hapon. So, baka ihatid pa natin to sa bahay nila. At hindi ko lang alam kung ano yung magiging command ng ating founder. So, mamaya na lang po ulit mga kababayan. Kita-kits tayo ulit sa susunod na update ng buong Team Daddy Frankie. Dapat sinama na si tatay, no? Kasi nandito naman kami sa Maynila. Kasi kahapon mga kababayan ay isang araw pala nasa Makatimid ako, nasa ospital ako. Pero andito na ako, sabi ng doktor, wala naman daw akong sakit. Pagpahinga lang ako. Tapos ito si Mami Rochelle kung saan saang albularyo ako dinadala. Dalawa na. Una, dinala ako ni Sam sa albularyo doon. Kasalanan daw ni Duterte yung sakit ko. Ito naman pinagdalhan sa akin, kasalanan daw nung matanda nagbigay ng box. Na, basta wag kang aalis ha, babalik na kami doon kasi marami pa kaming doon. Ha? Oh, gusto ko pagbalik ko, maganda na. Honey, pagupitan mo kaya? Yes. Papariban ko siya. Hindi pa pwede, maiksi pa.
Kaya Hindi. tatanungin ko. Kung anong maganda. Pero I think maiksi pa eh. No? Basta supply lang, ligo lang araw-araw, okay? Alis na kami. Maiwan ka na. Okay, very good. So, yun lang mga kababayan. Konting host lang muna si Daddy Frankie. Baka mabinat na naman daw ako. Hindi pa raw ako pwede magpagod puyat. No? Ikaw na bahala, Han? Si ate, okay ka lang ate? May jacket ka? Ako may Parang giniginaw ka. hindi po. Okay ka lang. Sige. Kunin mo na yung gamit ko, Han. Tsaka yung bag ko. Yung gamot pala niya, okay na? Kompleto na? Yes po. Yes po. Maano daw, magaspang. Tapos yung parang, maano daw yung balat niya. Yung pag, halimbawa, ngumiti siyang gano'n, medyo maano-ano. Nagka-crack. Hindi naman po nagkakrak. Ano yun, yung namamalat niyang ano. Parang ang tigas-tigas daw ng pakaramdam niya. Cetaphil. Lotion. Cetaphil yung pangalan ng lotion. Opo, ang mahal, 700. Magkano? Ang 700 po. Ilang yung ml ano. yun? Ganyan lang po yung kaliit. Ay, mura na yun. Marami naman pala eh. Meron na. Nakabili po siya, paubos na po. Pero nung nagpa-derma po kami, Magbibigay ako ng pera ni tatay. Bilhan nyo yan Cetaphil lotion ha. Magkano pera ni tatay, Kuya Jesse? Okay. Ha? Magkano yung pera ni tatay? 27,000 yata. Ha? O sige, titignan natin. Hindi ko alam kung magkano eh. Pero may pera si tatay para mabilan siya ng lotion isang limon. O, isang garapon para maraming Cetaphil. Okay? pero may reseta po yung ano, yung, pero mas, sa tingin ko po mas maganda yung Cetaphil kaysa dun sa nireseta. Oo. Mas mura siya, pero mataas. Ano yun eh, yung Jergens po na ano, na healing lotion. Jergen? Jergens po, Jergen. Okay. na ano, healing lotion. Pero mas mataas yung Cetaphil para sa skin talaga yun. Opo. Pag yun yung gamit ni father, parang yung balat niya yung lumiliwanag, kumikintab yung ano niya. Sa niya. Cetaphil. Sa Cetaphil. Oo. Sige. Ibigay ako pera pagdating doon. Tignan natin yung libro. Ha? Ganun lang yun. Buti, malakas si tatay. Opo, Nagka-worry sabi nga ako niya eh. po, sabi nga niya po nung ano, sabi niya, ano daw, medyo lumalakas na siyang kumain, sabi niya, ano ba yan, mayat maya na raw yung gutom niya. Okay lang yun. Okay. Sabi ko, okay lang yan, sabi ko kasi para makabawi-bawi kayo sa ano, sa kanya. Sige, sige. Okay. Doon na lang. Kaya ako rin, hindi pa pwedeng magpagod talaga. Opo. Pinagbawalan ako ni Doktor 3 araw. Hindi daw ako pwedeng mag-vlog. Hindi raw, sa kwarto lang daw ako. Nakaboring sa kwarto. Boring po kayo. Lalo na pag hindi kayo sanay na ano, hindi kumikilos sa buong araw. Nasusunod na lang. Nasusunod na lang. Gusto mo muna sumama ngayon. Sige, dito sabi ko si Daddy Frankie. Ikaw na. Nasusunod na lang, nabalik nila bata ko. Sasama ka na doon. Para may dala kang damit. Bakit? Bibilan nga kitang damit dito. Pupunta tayo doon sa Walter Marts. Mag-ano tayo? Ha? Magsha-shopping tayo doon. Ha? Nahihiya na naman. Bakit? Ano? Ha? Ano bang gusto mo? Halika, halika dali. Anong gusto mo? Uwi ka muna ngayon. Kukuha mo na daw siya Kukuha mo damit. ng damit. Sure ka? Bakit eh? Bakit kanina sabi mo kay Daddy? O, sinabi ni Daddy sa'yo, naiiwan ka na, umuo ka na. Nasusunod na lang pag balik nila papa ko. Pagbalik ni Papa mo, sasabay ka sa kanya. So, paano? Sige, kausapin natin si Daddy, ah? Stay lang natin, ha? Okay? Sabihin mo kay daddy. Ayan na, ha? May sasabihin si Dang. Ano yun? Sige na, sabihin mo na. Nasusunod na lang po ako, ano. Sa susunod ka na lang maiwan. Sige, walang problema. Ikaw lang naman ang ano eh. Inaalala ko yung request mo. Gusto mo dito. Pagbalik nila papa ko po. Oh, sige, sige, okay. Walang problema na. Sige lang, ha? Okay, sige.
ang pagbagong bukas ang Jollibee, kailangan daw mag-dance muna Ayan. bago pumasok. Yan. Ha? Ah. Okay. Tararararan, taran, tarararan. Bago papasok. Tararararan, taran, Tama tarararan. na siya. Hindi, bagong bukas kasi ito eh. Di ba? Mm. No, tapos kailangan yayakap muna rito. Ngayon mo sa sarili. Yakap ka muna. Oh, yakap muna, yakap. Taas yung isang cover. Taas pa, taas pa. Taas isang pa. Taas pa. Ganyan no? Taas pa. Oh, dali. Yakap. Taas pa. Taas mo yung isa. Yan na. Yan. Yan. Okay, si ate din. Si ate din. Oo ah. Oh, dali. Ah. Taas pa. Tararararan, taran, tarararan. Tarararararan. Sayaw. Ayaw niya. Yon, mga kababayan, mga kabarangay. Nandito na po tayo sa bahay nila Ate Dangdang. Dahan-dahan lang, Ate Dang. Okay. So dito muna tayo, Ate Dang. Yon, kamusta biyahe, Ate Dang? Okay ka lang? Napagod. Si Ate Linlin din tulog. Oo, Telen, okay ka lang po? Oo. So, Salamat po sa paghatid. So yun Ate Len, yung ulitin ko lang po yung gamot po ni Ate Dangdang is kayo na po ulit bahala, at kung may kulang man is sa susunod na pagbalik na lang po natin, kasi katulad nga ng sabi ng doktor is mahirap pong hanapin Opo. yung gamot niya, no? So testing natin sunod na balik natin. The same time is ingat po kayo dito. Hindi na po namin kayo mahahatid dun sa inyo dahil sobrang putik. Ayun mga kababayan, mga kabarangay, pinasundo na lang po namin, no, sa anak niya po. Kapatid ko po. Kapatid po ni Ate Lenlen, sila Ate Dang, para po hindi na sila maglakad, at wala pong kailaw-ilaw. Kung makikita niyo po yung daanan po papunta sa kanila, wala pong kailaw-ilaw. So yun mga kababayan, mga kabarangay, 9:00 na po ng gabi. Oo, at nandito pa po ang team, pero kahit pa ganon, ayos na ayos lang dahil nagawa natin yung check-up ni Ate Dangdang. So, Kuya Rizky, may gusto kang sabihin sa kanila? Yun, Tidang, huwag mo kakalimutan yung gamot, Ate Lynn, huwag mo kakalimutan yung gamot, tsaka yung ibang may kulang pa, no? So, itutuloyan na lang, bibili na lang natin, paghatid naman natin kay sa next tatay, si tatay naman na magpapa-check up. So yun, maraming salamat po sa mga nanood. Yes. At sumusuporta sa Team Daddy Frankie. Lagi niyo pong suportahan ang upload every 9:08 ng umaga, 2:08 ng tanghali at 7:08 ng gabi. Diyan niyo po mapapanood ang mga bago at fresh na upload videos ni Daddy Frankie. Maraming salamat po sa inyo. So yun mga kababayan, mga kabarangay, lagi nga pong sinasabi ni Daddy Frankie, hindi po namin magagawa ang mga bagay na to kung hindi po dahil sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy na pag-share at pagre-react po sa mga video upload ni Daddy Frankie, at kasama po kayo sa nakakatulong sa ating mga beneficiaries sa kanilang mga pagpapagaling. Maraming salamat mga kababayan. So lumalamlim na yung gabi. Tara na ate. Tara. Sakay na po kayo. Sakay na sa tricycle ni Kuya. Ingat po, ingat sa bike kuya, ingat sa biyahe ha. Ingat po. Medyo madulas. Oo. Sige po Ate Linden, ingat po kayo. Apo. Sige po. Yun no, buti na lang may tricycle. Ang dilim. Kasi actually mga kababayan, may nadaanan din kaming ulan, may nakasalubong kaming ulan na malakas. So dito rin sa lugar nila, maulan, kaya
sigurado yan, sobrang putik yan. Kasi pag dumadaan kami dyan, talagang malupa hanggang makarating Putik sa na dulo. talaga. Ayun, Yun. mga kababayan, papahinga na tayo. Papahinga, mabiyahe pa tayo. Babiyahe pa kami, Oo. almost isang oras kalahati. isa't kalahating oras para makarating doon sa bahay ni Daddy Frankie. Tsaka pa lang kami magpapahinga. And maraming salamat kay Chano. Ay, oo, sige, Siyempre, Chano. kay Yan, Chano. ang Maraming ating, salamat. cameraman. Andyan pa rin, no? Yes. Tsaka walang natulog sa biyahe. Yes, alive Wala, na alive. diba? Mm. Okay, yun. Maraming salamat mga kababayan. Ingat po sa ating lahat. Paalam. Alam.